Grabe na yung ano, no? Yung ginawang pagnanakaw nila Marcos Jr. Yung pasabog ng mga ex-marine ngayon. Putang ina. Ang tindi. Tapos kasama na rito sila Trillanes, sila Father Pabli, yung ano, Plabi ba yun? Plabi. Yung paring adik. Nagfilter ako kasi kakagising ko lang eh. Ang paki namin sa ano mo, filter. Sinali mo pa talaga, no? Oo. Ako kakagising ko lang din. Wala naman akong ano, filter. Oo, gets kita. Need mo talaga mag-filter kasi mukha kang addict. Hindi lang mukha halata naman, di ba? Sabi niya dito mga pre, grabe na daw yung pagnanakaw ni PBBM, Trillanes, sinali pa yung si Father, no? Oo, pero wala naman po silang matibay na ebidensya, resibo na nagsasabing sila nga or kahit picture man lang, video na nasa kanila yung mga limpak-limpak na salapi. Pero may mga statements itong mga dating Marines ko, no? Na inaakusahan nga ito sila PBBM, Martin Romualdez, at iba pa na yun nga daw, pera ng taong bayan, nasa kanila, no? Pero sabi lang nila yon. Wala pong matibay na ebidensya. At ang nakakatawa pa dito mga pre, nauutal-utal po sila. Diba? Utal-utal po sila pag nagsasabi ko, no? Sabi nila, nasa katotohanan sila eh. Pero nauutal po sila. Okay? Hindi po sila sure sa mga sinasabi nila at nagpapasapasahan pa ng mic. Kaya nga, may mic defensor. Ayan na, bago tayo magtuloy-tuloy sa hindi pa subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at meron tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0 and Ballpoint Man 3.0 at TikTok, Ballpoint Man 2.0. Tuloy po natin ito mga pre. Grabe yan, tindi. Putang na, ewan ko na lang. Kung paano pa nila pasisinungalingan to, sobrang daming tao na nagsasabi. Maraming taong nagsasabi. Sabi lang. Sabi ko nga, sabi lang. Wala namang ebidensya talaga na mag-DDN sa mga inaakusahan nila. Diba? Pero sinabi lang, ako madali. Ako kung babayaran ako ng ano ngayon, 2 milyon. Pwede kong ilaglag yung kahit sino. Sabihin ko, hindi. Magnanakaw din yan eh. Diba? Pera din ng taong bayan, nag-deliver kami ng pera dyan. Nag-deliver kami ng pera dyan. Binibigyan kita ng example kung gaano kadaling manira ng tao. Diba? No, sasabihin na naman nila, binayaran na naman to, putang ina. Grabe. Grabe yung pagwaldas ng pera natin. Grabe daw po yung pagwaldas ng pera natin. Ikaw ba, Jay Guevara, hindi ka babayad dyan sa kabilang kampo? Na halatang halata naman na nag-i-effort kayo sa paninira nyo sa administrasyon. Nag-i-effort kayo sa paninira nyo sa administrasyon. Grabe yung banat nyo, grabe yung pagpabagsak nyo kay PBBM pero hindi nyo magawa. Sa tingin mo ba gagawin mo yan kung hindi ka bayad at walang nasa likod ninyo? Yan, tanong ko sa'yo. Kaya huwag kang magmalinis. Biruin mo, dugot pawis ang mga ang inilaan dyan sa mga tax na yan. Yun naman pala dugot pawis. Yung nilaan sa tax na yan pero napupunta lang sa Banateros. Klaro naman Wag nga ako. Lalong-lalo na ng mga OFW na nagpapakalabaw sa ibang bansa. Ayan na naman tayo, ginagamit na naman yung mga OFW para magmukha kang santo, para magmukha kang malinis. Diba? Wag magmukhang malinis kung ang amo mo madumi, 'di ba? Kung ang sinusuportahan yung madumi, wag naman ganoon. Mahihiya ka naman sa balat mo at pagmumukha mo. Tangina. Tapos ibabayad lang kung kani-kanino. Binabayad kay Jay Guevara, binabayad kay Boss Dada ko, no? Boss ba 'yun? Tangina, bugaw 'yun Binabayad kay Cristóbal Byron o Bayad Bay. At sa lahat pa ng bayaderos, lalo na kay Ngungo. Diyan na pupunta yung pera ng taong bayan Ano ka ba? Ibabayad sa ICC. Ibabayad sa mga... Dapat may resibo kasi kayo na ang ICC, tinanggap yung pera, ganito, ganyan, ganyan. Wala naman Diba?
Na yung mga nandoon sa ICC tumanggap talaga. Meron ba kayo nun? Sasanib na ako sa inyo kung may resibo kayo na ganun. Ha? Kakalabanin ko na yung administrasyon kung may ganun. Pakita naman kayo, bakit wala? Kasi nililin lang nyo ang taong bayan. Biktima daw ng AJK. Putang ina, no? Kaya kailangan talaga, kailangan talagang, alam mo yun, yung may kumilos para labanan na tong korupsyon na to. Sinong kukilos? Sinong kikilos? Yung magnanakaw din? Na si Sara Duterte? Ha? Ubos ang pera ng taong bayan. Panahon na talaga para putulin na yung mga sungay ng mga korap sa gobyerno. Tangina. Kung hahayaan lang natin nang hahayaan to, tuloy-tuloy to. Kaya nga, eto sa totoo lang, 2025 issue pa lang yan. Paano yung 2023, 2024, at 2026 budget? Paano yung mga yun? Paano yung 2016? Na pumaldo si Diskaya? Paano yun? Dapat simulan mo doon hanggang sa ngayon. Kasi, sa panahon ni Digong, may nagtanim na yan ng mga tao niya. Kasi in case na may pumalit na Pangulo, yun yung tutulong sa kanya, yung mga kawatan na yun. Bakit kinakalimutan niya yung 2016? Si Diskaya mismo yung umamin na paldong-paldo sila pag upo ni Rodrigo Duterte. Ano na yun? Kakalimutan na lang. Tututukan niya yung ngayon. Mga tao din naman ni Digong yung mga magnanakaw ngayon. Kaya nga si PBBM nagpapaimbestiga para matuldo ka na yung mga nakawan sa gobyerno. Ha? Dahil itong mga amo ninyo nagnanakaw sa gobyerno para may pambaya din sa inyo. Kasi hindi ka nag-iisa, marami kayo. Diba? Kaya nga tinakbo ni Teo Moreno yung pambayad eh. May isyong ganun, naalala mo? Amnesia ka na. Paano pa yung ibang departamento ng gobyerno? Nasa DPWH pa lang tayo pero grabe na yung nakawan. Yan DPWH pa lang. Grabe na talaga yung nakawan dyan. Palakpakan natin si Diskaya. Dahil si Digong mismo ay nagsabi noon na grabe na yung nakawan sa DPWH pero hindi niya kaya to. Anong sabi ni Digong? Maghanap ulit kayo ng Marcos para matuldo ka na yung nakawan sa gobyerno. Ayun, nagkaroon nga ng Marcos. Nung nagkaroon ng Marcos, tinuldukan nga unti-unti yung nakawan sa gobyerno. Sinimulan sa DPWH. Sino yung nakagawa niyan? Hindi nagawa ng tatay nyo yan kasi weak yung tatay nyo. Si PBBM lang talaga yung nakagawa. Isip-isip na tayo dyan, putang ina. Sobra-sobra ng panggagago sa atin yan. May dumaan pang aeroplano. Sobrang-sobra ng panggagago. Baka mabagsakan ka ng gulong. Tingin-tingin sa taas. Baka yung gulong ng aeroplano papunta sa'yo. Sa atin to mga kababayan, hindi na tama to. Ang dami na nagsabi. Ultimong kasamahan na nila na si Saldi ko sinasabi. Na mga nakawatan si Marcos Jr. at Martin Romualdez. Naniwala ka naman kay Saldico noon, galit na galit ka. Sabi mo sinungaling si Saldico. 'Di ba? Nung bumanat si Saldico kay PBBM, naniwala ka agad, utu-utu ka, mongguloid ka, mongguloid. Sorry sa word. Pero ikaw 'yon. Ha? Sabi mo kawatan si Saldico. Sinungaling si Saldico. Ngayong nagsalita si Saldico kay PBBM, naniwala ka. Kumbaga, yung tae ni Saldico, kinain mo. Yung suka mo, kinain mo rin. Ano nangyari sa'yo? Diba? Yan tayo eh. Diba? Halatang halata na personal na yung galit nyo kay PBBM. Kasi atat na atat kayo na ang amo ninyo makaupo doon sa inuupuan ni PBBM. Para ano? Para pumaldo. Hindi lang ikaw, marami kayo. Yun yung nasa isip nyo. At yung iba pa. Dito sa akin, Jay Guevara, sunog ka sa akin. Paano ba naman kasi? Malit lang yung utak mo. Utang ina. Ako yung nanglulumo eh. Ako yung
Puta na yung pera na yan, kung Oh, pinanggawa. yung manlulumo ka talaga kasi yung pera na yan na tinutulong sa taong bayan, eh dapat sana mapupunta sa inyo yan kung si Sara yung nakaupo, papaldusan na kayo. Kaya sayang talaga. Oo, sa isipan ninyo sayang talaga. Ano ka ba? Dapat papunta sana sa inyo yon. Eh, hindi presidente si Sara eh. Oh, chut 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 chut. Ng mga ano yan. Puta na. Tsaka ito ang daming mga buhay ang nailaan dyan. Hmm. Maraming namatay dahil sa mga baha. Maraming namamatay dahil sa gutom, sa sakit. Dahil Oh. Anong sabi ni Duterte? Wala akong pakialam kung magutom kayo. Minura pa yung jeepney drivers. Di ba? Wala siyang pakialam kung magutom. Oh, si Digong, may sinabi si Digong na ganyan. Kung naalala nyo yan. Di ba? Oh, sa panahon ni Digong, wala bang baha? Taon-taon may baha tayo. Kung sa panahon pa lang ni Digong, inayos na yung flood control na yan, hindi lang sana nila ninakaw, eh di wala sanang baha ngayon. May baha man paunti-unti, at least nababawasan, di ba? Oo. Eh kaso magnanakaw yung tatay mo. Siya yung founder ng nakawan sa panahon niya. kulang talaga yung pondo ng gobyerno para sa mga ordinaryong Pilipino na dapat una tayo na ikinabang dyan. Pero Hindi ka ba nakikinabang? Ano ka ba? Una ka pang nakinabang kumpara sa mga Pilipino, sa mga kapitbahay mo, na una kang makinabang. Bakit? Pera ng taong bayan binabayad sa'yo. Di mo alam. Siyempre, hindi mo aminin yun. Di ba? Wag ka na sana maghihati pa sa ibibigay pa ng gobyerno para sa mga mahihirap na Pilipino. Kasi nauna ka ng pumaldo eh. Ano ka ba? Ha? Pero ang unang naikinabang, yung mga putang inang mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya dapat kumilos na talaga tayo. Oh. Yeah? Sino ba yung naunang nakinabang? Yung amo mo. Pangalawa, kayong mga bayaran. Oh. Kaya wag kayong magmalinis na hindi kayo bayaran. Ha? Wag. Kasi hindi nyo gagawin yan kung walang nasa likod nyo at hindi kayo bayad. Tingnan nyo, yung iba sa inyo tadtad na ng kaso. Bakit? Ginaganahan po silang bumanat eh. Ha? Kay PBBM kasi malaki yung bayad, paldo. Oh. Kaya kayo mga pre, ano reaction yung sa taong ito? And comment down below at share po natin ang video ito. At ito naman po, pag-uusapan po natin ngayon, masingit po natin ito, itong kay Luistro at Sara Duterte, no? Ayon dito, impeachment versus Sara, posibleng makaapekto sa 2028 presidential race. Okay? Basahin po natin ito mga pre. Sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Batangas Jervil Luistro na makakaapekto sa magiging pasya ng mga botante sa 2028 ang presidential election ang nakabinbing impeachment case laban kay Sara Duterte. Sa isang ambush interview, kinumpirma ni Luistro na sisimulan ng kanyang komite sa Lunes, Marso 2 ang pagtalakay sa 4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Unang tututukan ng komite ang sufficiency and form ng mga reklamo bago ito umusad sa sufficiency and substance. Ayon kay Luistro, sa sandaling umusad ang proseso, mailalatag sa impeachment proceedings ang mga batayan at ebidensya kaugnay ng mga paratang labang kay Duterte. Kabilang dito ang mga aligasyon ng hindi pagdideklara ng tamang statement of assets, liabilities and net worth, SALN, pagbabanta umano sa buhay ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito sa SALN po ni Sara Duterte, hindi niya po idineklara lahat. Di ba? Oo, yung kanyang kung magkano yung kayamanan nila, pera nila, hindi niya po dineklara lahat. Yung iba tinatago po niya sa publiko. Di ba? Ngayon, papatunayan naman niya ng House na ito Sara Duterte limpak-limpak pala yung pera mo dito. Ito lang yung nakadeklarang pera mo. Salin mo, ito lang. Pero ito pala yung kabuuan.
impeachable yun. Kasi papatunayan po ngayon yan kay Sara Duterte, isasampal sa mukha niya yan. O, ito. Ito yung ebidensya. Yung pagbabanta mo, delikado yan, Sara Duterte. Ha? Meron ka pang bagman, kakanta pa yun. Diba? At marami pang iba. Sa confidential funds. Ako, sakit ulo mo dito. Kaya good luck. Good luck na lang kay Sara Duterte at sureball naman to, pasok to sa banga. Sa kamera pa lang, wala na. Laglag na to. Kasi ang boto ko na kailangan dyan, nasa 105 lang. Laglag na yan. Yung miyembro ko ng Kongreso, nasa 300 plus. Diba? So, goodbye, Sara Duterte. At bali-balita ko pa, kapag tuluyan pong na-impeach si Sara Duterte, syempre, hindi na po yan makakatakbo sa kahit anong sangay ng gobyerno. Ang mangyayari pa dyan, mukhang ang mga bayaderos matitigil na yung sustento sa kanila. Sino kayo nagsustento? Hindi po natin alam kung sino, pero matitigil na. Hindi na pwedeng tumakbo tong isa eh. Impeach na eh. Okay mga pre, anong reaction nyo dito? Comment down below para naman po malaman natin yung inyong reaction, inyong opinion. At syempre, no, i-share po natin ang video ito mga pre. Share po natin. At sa Ballpoint Man 3.0, ayan, kung umabot kayo sa dulo ng video ito, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ayan, para always po kayo maging updated sa mga uploads natin. Maraming salamat at kita-kits po tayo sa susunod na video. Abang-abangan po mamaya, marami pa po tayong mga tatalakayin. Ayan, oo. At doon po tayo magkita-kita sa ating YouTube at syempre sa Facebook. Ayan. So maraming salamat, ingat po lahat, magandang araw po sa inyo.